Hi mga farmers! Welcome po sa aking channel. Yan. So, eto na naman tayo mga farmers. Pag-usapan natin yung kung paano ba natin kumbaga, ang tawag ito, paano ba natin alagaan yung ating mga alagang itik mga farmers para po sila mabilis lumaki. Ayan. Sila po pala mga farmers ay nasa mga 2 months na po sila. Ayan. So, ganito na po sila kalaki sa ngayon. Yan. Etong aking mga alagang itik mga farmers ay sabihin ko po sa inyo, ito po ay hindi sila masyado magastos. Gawa ng meron kasi akong kumbaga meron akong sariling tanim po, ganyan. Yung po mga farmers, yung hinahalo ko po sa pagkain nila na darak. So, ang ginagawa ko po dito mga farmers ay ako po ay may sariling tanim po na kangkong. Kaya ito ang ko sa kanila, pinapakain. Kaya ganito sila kabilis lumaki. So, mamaya-maya mga farmers, ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim po na mga kangkong. Ayan. So, diba, ang lalaki na po nila. Yan na sila mga farmers, so diba? Kita nyo po. So, ibang-iba po talaga mga farmers pag yung ating mga alagang itik, kumbaga po sila, kumbaga hindi po natin sila pinapabayaan po pagdating sa pagkain. So, talagang mabilis lumaki po ang ating mga alaga. Kahit anong klaseng hayop po, pagka tayo po ay magaling mag-alaga at talagang hindi po natin sila pinapalipas po sa pagkain. Ayan, so talagang nila, kumbaga healthy sila mga farmers, kasi syempre alaga ko po sila kahit po ay ganito lang kalit yung kanilang kulungan. Yan po ay ginagawan ko ng paraan para po hindi po sila kumbaga hindi po sila magsisikipan. Ko po yan sila mga farmers, pinaghati-hati ko po yan para po syempre hindi po sila magsiksikan po sa isang lang nila, yung sa isang pinagkainan lang po nila ng mga yung may mga batya po. Ayan. So di ba nagtatakbuhan na. Ayan. Papasok na po yun sa kanilang dun sa pinapahingahan nila. Tapos yung iba naman andito pa. Eto na mga farmers, yung sinasabi ko po, ayan, yung aking maliit lang po siya na kangkungan. Basta at least po meron akong mapagkuhanan ng pagkain po sa aking mga alagang itik. Ayan. So ito na siya mga farmers, so di ba? So napakaliit lang siya na area, pero na rin siya mga farmers, malaking tulong na rin po dahil syempre kumbaga nakaka-survive po ako dito sa sa maliit na kangkungan mga farmers para po sa aking mga alagang itik. Ayan. So, eto mga farmers, di ba? Pwede rin po to panghalo sa ulam pero hindi ako nag-aano dito mga farmers, kasi talagang kumbaga ko po mga farmers ito, kumbaga pina-priority ko po ito para sa aking mga alagang itik. Dahil syempre, instead na bibili ako ng mga gulay po para panghalo sa darak, so eto na lang, po ako mga farmers, nagsusumika po ako para po meron akong mapagkuhanan. Gaya po nito, kahit maliit na po siyang area, basta naman po, meron naman siyang kumbaga, ibig sabihin, kumbaga tumutubo naman yung mga tanim na kangkong. Ayan, so talagang masaya po ako dito mga farmers, kasi syempre eto na po So, ko na po siya mga farmers. Nakikita ko lang po siya kasi, ang tawag nito, kaysa naman po tayo ay bibili sa palengke, so magsisipag na lang po tayo magtanim para po sa ating mga alaga. Ayan. Mga ka-farmers, ko lang po sa inyo, i-share ko lang po sa inyo kung papaano ko po ito hinahalo po dun sa aking kumbaga doon po sa pagkain po ng mga farmers dun sa darak po na hinahaloan ko ng kangkong. So, ang ginagawa ko dito mga farmers, so mas marami po ang aking kangkong nilalagay mga farmers dun sa darak kaysa darak po. So, di ba? So, malinaw po, mas marami po yung kangkong na gulay kaysa darak. Ganun po ang ginagawa ko mga farmers para po talagang healthy sila, di ba? Kasi
I-compare mo nga, healthy nga to para sa mga tao eh. So, ano pa kaya kung sa ating mga alagang itik mga farmers, so, 'di ba? Pares lang 'yun eh. Healthy yung tao, so ganun din po ang mangyayari sa ating mga alagang mga farmers. So, ito mga farmers, kung meron po kayong mga gustong itanong po tungkol po sa pag-iitikan, i-comment nyo lang po mga farmers dyan sa aking YouTube channel po, sa aking mga video mga farmers. At kung nagustuhan nyo rin po ang aking mga video, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe mga farmers para po updated kayo sa aking mga bagong videos. Mga farmers, marami pa po ako dyan mga video po sa aking YouTube. Ayan, panoorin nyo mga farmers. Mula po doon nung mga bibi pa po yung aking mga alaging itik po. Mula nung nasa mga siho pa lang po sila hanggang sa umabot po sila ng ilang weeks mga farmers, hanggang umabot sa isang buwan, 2 buwan. So, andyan po, naka-upload po lahat mga farmers. At yung, kumbaga yung, ano po, ang tawag nito, yung paggawa po ng incubator, yan. Lahat nandyan po sa aking YouTube channel mga farmers. Kaya, sana po kung nagustuhan nyo po ang aking mga video dyan, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po, comment, like, and share mga farmers para po updated kayo sa aking mga bagong videos. Mga farmers, sana po nagustuhan nyo po ang topic na ito dahil para po ito sa mga kagaya po sa akin na nag-iitik ka ng mga farmers, at marami pa po kayong matututunan po na mga topic po tungkol po sa pag-aalaga ng itik, kasi lahat po ng nalalaman ko mga farmers ay i-share ko po sa inyo para po kayo din ay malalaman nyo rin po kung paano ko po sila inalagaan at paano ko po sila pinalaki ng maayos at kung ano po yung mga pagkain nila. Ayan, so don't forget mga farmers to subscribe yan para updated po kayo sa aking mga bagong videos, tsaka like na rin po mga farmers. Bye bye, God bless.